sila, madali lang sila mag-review. Sa akin hindi. Kailangan ko pang intindihin at pag-aralan ang bawat isang salita. Hindi ko napapansin, napapabayaan ko na ang aking sarili. Hindi ako matalino, hindi ako bobo, kumbaga, nasa kaligitnaan. Dito, magsisimula ipatikim ang totoong buhay ng isang estudyante. Ako nga pala si Ayame, ito ang aking tunay na kwento. Anak, lately, hindi ka nakapag-focus. So, nakita ko sa grades mo, bumababa. So, may reasons ba? Bakit bumababa? Okay lang naman po, miss. Medyo pagod lang po, tsaka ang dami po kasing problem sa bahay, problem dito, ang dami pong paperworks. So, halo-halo na po. Alam ko makakaya mo yan, kaya cheer up. Po? Ano po kasi? Ma, baksak po ako. Ginagawa ko naman lahat. Maabot pa ako ng 2:00. Kaka-review. Kasi yung pagkaaral lang talaga ayaw sa akin. Gusto ko naman matuto. Gusto ko mag-aral. Gusto ko matuto mag-English. Pero parang yung pagkaaral yung ayaw sa akin. Hindi ko alam. Nag-review ako. Bumabaksak. Siyempre po, gusto ko po kayo bigyan ng magandang grades. Yung mga classmate ko, competitive. Tapos yung first grading, naging competitive ako. Parang yung ginagawa ko, parang wala. So, nauwi sa wala yung review ko. Nasa pilot section ako. Parang nahawa ko na maging competitive. Naiingit ako sa mga classmate ko. Buti pa sila, ang galing nila magbasa, straight yung English nila, hindi baluktot, yung essay nila, walang wrong grammar. Lord, paano po kaya to? Nahihiya ako sa inyo. Sorry ma, yun lang magagawa ko, yun lang yung kaya kong ibigay. Ginagawa ko naman yung best ko. Anak, okay lang naman yun. Ang mahalaga, pasado ka sa amin ng ate mo. Hindi naman namin kailangan na mataas na mataas. Alam mo,
Kung matalino ka man, wala ka naman diskarte. Nonsense din. Maraming nakapagtapos, maraming diploma, pero wala silang diskarte sa buhay. Yun lagi tatandaan mo, anak. Ako nga hanggang 3rd year high school lang ako. Pero akalain ko ba makakapunta ako ng Japan. Tapos, nakapagtayo ng 3 palapag na malaking bahay. Hindi ko to ina-expect. Meron pa tayong lupa. Kasi, anak, magtiwala ka lang kay Lord. Kulitin mo siya ng kulitin. Kasi alam mo, ang tatay natin, si Lord, once na lagi mo siyang kinukulit. Gusto niya kasi lagi siyang kinukulit. Alam mo, may tatlong sinasabi si Lord sa atin, which is yes, no, and wait. Alam naman siguro natin kung paano mag-wait. Alam naman natin siguro kung bakit hindi, kasi nga alam ni Lord yung desire ng puso natin. Kaya tandaan mo, anak, kahit hindi masyado mataas yung grades mo, basta pasado ka, okay lang sa amin ng ate mo. I love you po, ma. I love you too. Ayame, kumusta ka naman? Parang nangayayat ka. Tas lumaki yung eyebags mo. Kumusta? Ano po, Tilay, kasi lately, sobrang pagod po ako. Yung tulog ko, 2:00, tas gising 4:00. Magkagaya, papasok, lesson, uuwi, project, assignment, uuwi. Pagtapos nun, sabay nun, trabaho sa bahay, luto. Andun yung point na paulit-ulit na lang, pa-circle na lang yung ginagawa ko. Tapos dumating pa sa point na nagre-review ako 2:00 na, gising 4:00, gagayak, ganun. Alam mo yun, yung magre-review ko, tapos pagdating ng quizzes, exam, baksak. Nahirapan ako sa lahat ng subject. Ang hirap talaga, Tilay. Tapos parang, alam mo yun, parang nawawalan na ako ng gana. Sabi ko nga, sana mawala na lang ako, ganun. Sobrang ang hirap. Yung kumbaga parang aral ka ng aral. Review ka ng review kasi gusto ko talaga maging mataas talaga grades ko. Pero nakakaya kasi kay mama Sila ate, sila nagpapaaral sa akin. Gusto ko mataas yung grades ko. Naging competitive din ako kasi mga classmate ko matatalino, nakakahiya. Dumating sa point na aral ako ng aral, pero yung pag-aaral ayaw sa akin. Sobrang stress na talaga ako. Hindi ko na alam gagawin ko. Tapos job interview namin. Tapos hindi ako nakasagot. Maayos. Sobrang ang hirap talaga. Alam mo, Ayame, sa nakikita ko sa'yo, makinig ka. Hindi mo binibigay lahat kay Lord, lahat. Ginagawa mo lahat, sinasacrifice mo. Even though na nanghihina ka na, yung physical mo bumibigay na. Alam mo, masasabi ko sa'yo, yung physical natin napapagod yan. So, dapat ibigay natin kay Lord, mag-pray ka, mag-devotions ka. Ito lang ay papaliwanag ko sa'yo, ha? Ito si Lord. Ang ginagawa mo, umiibabaw ka kay Lord, tapos lahat, ikaw gumagawa. Hayaan mo si Lord ang gumawa para sa'yo. Hayaan mo si Lord yung gumabay, yung kumilos sa buhay mo. Okay? Yung katalinuhan, yung pagsisipag sa pag-aaral. Yes, you can. Pero hindi mo binibigay kay Lord Alam mo, nakita ko sa'yo, naging cold ka kay Lord. Nawala ka na sa ministry mo.
try mong bumalik ulit sa ministry mo. Try mong unahin mo muna si Lord kaysa sa mga ginagawa mo. 'Di ba nung grade 10 ka, graduating ka, hinuna mo si Lord. Ano nangyari? Ang dami mong achievement. Dumami yung friends mo. Ngayon dahil nag-focus ka, hindi mo inuna si Lord, nawala lahat sa'yo ng isang iglap. Kasi nga, mas inuna mo yung hindi naman nauna kay Lord. Kaya kailangan mong bumalik. It's time. Tinatawag ka na ni Lord na bumalik ka na. Hindi ka naman i-condemn ni Lord pag bumalik ka na. Ay, ang daming kasalanan nito. Ay, ganito, ganyan. Alam mo, matutuwa pa yun sa'yo kasi bumalik na yung anak niya. So, sa Sunday ha, bumalik ka, magsimba ka, okay?